Ay, Pilipinas! Breaking news! May inisyu na po na warrant of arrest. Agad-agad ha, ang bilis ha. In fairness, may inisyu na po na warrant of arrest laban dito po kay Jinggoy Estrada. Naku po, pang ilang pagkakakulong na po ito ni Jinggoy Estrada. Actually, pangatlong plunder case na po ito in 25 years, no? Unfortunately, isa po sa mga nauna itong si Jinggoy Estrada na na-issuean po ng warrant of arrest. Marami po yung mga kasabay nakakasuhan, pero yan po, bukod kay Bong Revilla, si Bong Revilla hindi naman po siya incumbent, no? Sumunod na po itong si Jinggoy Estrada. Nag-issue na po, actually a few minutes ago, itong Sandigan Bayan, inanunsyo na po yan, lumabas na po sa media, na meron na pong warrant of arrest laban kay Jinggoy Estrada. Hindi fake news yan, pwede nyo i-check yan. Kaliwat kanan pong pahayagan, yan na po yung nasa balita nila, no? The Sandigan Bayan on Thursday issued a warrant of arrest against Senator Jinggoy Estrada in connection with his graft case. Ang alam ko, ang rekomendasyon dyan ng Ombudsman, in fairness, ang bilis din ang kumilos ng Sandigan Bayan dyan, no? Kasi parang kahapon lang yan, unang isang araw lang sinampayan sa Sandigan Bayan, and then immediately they issued a warrant of arrest. Ang bilis, in fairness, no? The warrant came after the Office of the Ombudsman formally charged Estrada with graft as well as plunder, an unbailable offense punishable by life imprisonment. Ano ang kaibahan yan, ka-coffee? Ano ang kaibahan sa ibang mga kaso nitong plunder na to? Kasi ang plunder, ka-coffee, napakabigat pong kaso niyan. Sa Tagalog po yan ay pandarambong. Ang plunder po, kailangan, may limit kasi yan eh. Kung may, ano yan, kumbaga may threshold yan. Kapag ang ninakaw sa gobyerno ay more than 50 million, aakyat na po yan ng plunder. So mabigat po yan. And ang plunder, series of illegal activities yan, hindi lang isa. Hindi mo lang ginawa ng isang beses, more than one. Kaya nga series yan. So plunder, non-bailable yan. Walang piyansa. Ang kaibahan, kapag may piyansa, habang dinidinig yung kaso, habang umuusad yung kaso, appeal ka ng appeal, nasa labas ka. Itong plunder po, habang umuusad yung kaso, nasa loob ka. In short, mararanasan mo yung hirap ng buhay sa bilangguan. As compared kung bailable yan, nasa labas ka, malaya ka. Kahit i-delay mo ng i-delay yung hearing, appeal ka ng appeal, malaya ka eh, nasa labas ka, di ba? As compared kung nakakulong ka, medyo mahirap po ang buhay. Pero nung panahon nung unang nakulong ito sila Bong Revilla noon, no, medyo maganda ang buhay nila sa kulungan kasi araw-araw daw may lechon, no? Hindi alam ko totoo yan. Pero ganun pa rin, nasa kulungan po sila, nasa loob po sila, no. The anti-graft body filed the case weeks after receiving the recommendation of the Department of Justice. The DOJ earlier recommended the filing of plunder, graft, and bribery charges against Estrada and several former Department of Public Works and Highways officials over alleged anomalies in government flood control project. Hindi ko alam kung kasama na si Bonoan. Actually, si Bonoan coming from the executive yan. Sekretary yan ng DPWH eh. Kumbaga, isa yan sa pinaka-guilty. Hindi ko siya hinahatulan ha, pero kung pag-uusapan natin kung sino yung mga mali pala yung term ko ng guilty. I withdraw that term, no? Sabi pa ni Mig Subiri, strike out that term, no? Hindi pa guilty kasi wala pa judgment, no? Isa siya sa, kumbaga, primary suspects o persons of interest. Para hindi demeaning yung, pero okay na rin. Sige, suspect. Isa siya kasi siya ang Department of Public Works and Highways Secretary. Kung nagnanakaw si Henry Alcantara, yung mga district engineers, malamang kung command responsibility ang pinag-uusapan natin dyan, may basbasay taas yan. So, sino ang secretary dyan? Di si Bonoan, kasabay yan ni Jinggoy. Hindi ko alam kung na-issue na rin si Bonoan. Mamaya, alamin natin yan, no? During the House Committee on Public Works and Highways hearing, September last year, sinabi po ni DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, tanggal na po yung mga yan, no? Si Estrada daw po ay nag-facilitate ng allocation amounting to 355 million pesos. Kaya pumasok sa plunder yan. That's 355 million pesos. Estrada facilitated the allocation of 355 million pesos through budget insertions for Bulacan's first district in exchange for a 30% commission. Ang laki niyan, ha? 355, kunin natin yung 30% niyan. Oh, that's 106 million. Ang laki niyan. More than 50 million pa rin. Kaya pasok pa rin po sa plunder, no? Estrada denied the allegations. In fairness kay Jinggoy Estrada, dininay niya po yan. Hindi po totoo yan. Sabi niya, no? And downplayed the Ombudsman's announcement regarding the complaint. Sabi niya, well, if this is the price that I have to pay for standing my own principles and what I believe it, take two. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles and what I believe in, so be it, sabi ni Jinggoy sa kanyang interview sa reporter. So sa Tagalog po,
Kung ito yung makukuha ko kapalit ng aking paninindigan, naks, ganda no? Kapalit ng aking pagtindig sa aking prinsipyo at paniniwala, eh di okay, okay lang, sige. Ikaw, naniniwala ka ba dyan? Sabi ni Amy Marcos, itong kaso daw po ni Jingo Estrada ay political persecution. Kasi pumapabor siya doon sa majority. No, hindi yan political persecution. Kasi wala pa namang issue dyan. Ito, explain ko na naman to paulit-ulit, no? Wala pa man yung issue dyan sa kaso na yan. Yung issue sa, tawag yan, yung majority block, yung Judas 13 dyan sa Senado, wala pa man yung issue na yan. Ubusad na yung kaso na yan. Sa investigasyon, pinapangalanan si Jingo Estrada dyan sa 30% na yan. So, kung political persecution yan, kahit wala pa nangyayaring kaguluhan dyan sa Senado, hindi na uusad yung sinasabi ng mga witnesses sa investigasyon, di ba? The senator also cited findings of the Legislative Budget Research and Monitoring Office which he said showed he had no budget insertions. Actually, to be fair din naman tayo kay Senator Jingo Estrada, no? Wala pong in-issue itong Legislative Budget Research and Monitoring Office dyan po sa Senado na meron po siya mga budget insertions. Pero, to be fair din naman sa ombudsman, sa kung sino man po yung nag-prepare ng kaso na yan, hindi lang naman yan yung batayan. Di ba? Yung dokumento na yan, kasi isang printout lang po yan, no? Yung dokumento na yan, hindi lang yan yung pinagbabatayan, definitely na Sandigan Bayan, para ma-determine nila yung certainty of conviction o yung probable cause na sinasabi natin, o sinasabi po nila, no? Kung isang dokumento lang ang pagbabatayan, wala talaga, walang insertion doon, pero marami pong mga ebidensya, may mga witnesses, may mga testimonya na nagsasabing involved siya dyan. Just why, na-consider nga na Sandigan Bayan na mag-issue ng warrant of arrest. Kasi kung hindi man matibay yan, at the end of the day, or eventually, babalik ka din na Sandigan Bayan dyan kasi bakit yung in-issue ng warrant of arrest? Wala pala kayo nakikitang certainty of conviction or probable cause. Diba? Simple lang yan eh. Estrada is also facing 11 counts of graft before the Sandigan Bayan despite his acquittal in a separate plunder case last year. Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles were acquitted of plunder over the alleged misuse of 200 million pesos from the PDAF, Priority Development Assistance Fund. Alam niyo po yan, one of the biggest scandals po yan, itong PDAF na si Janet Lim Napoles naman ang nagmaniobra sa kanila dyan. However, the anti-graft court denied his motion to dismiss the graft charges arising from the same case for lack of merit. Estrada was also previously convicted of 1 count each of direct and indirect bribery for alleged receiving 6.7 million pesos in kickbacks tied to the misuse of his PDAF. Although the Sandigan Bayan reversed the ruling in August. Okay. Ano mangyayari ngayon, ka-coffee? Kasi nakasuhan na naman. Siyempre, kinakailangan siya makulong. Diba? Kasi kailangan i-implement yung warrant of arrest na yan. And ang kaibahan naman ni Jinggoy, in fairness ang kaibahan ni Jinggoy Estrada dito kay Bato de la Rosa, si Jinggoy, willing siyang harapin yung kaso. Si Bato de la Rosa, tataguan niya yung kaso kasi duwag yung tao na yan. Diba? Nagkausap na po si DILG Secretary John Vic Rimulya at si Jinggoy Estrada at pinag-usapan nila yung possible arrangement. Ang sinasabi din ni Jinggoy Estrada, they will exhaust all legal remedies. Lahat po ng mga posible nilang gawin legally, gagawin po nila yan. At pinag-iisipan na nga raw po. Noon, that was yesterday, no? Sinabi ni John Vic Rimulya na sumuko itong si Jingo Estrada. Therefore, there are no intentions of hiding or no intentions of evading the arresting officers. In fairness, kay Jingo, yan ang kaibahan niya. So kasi, bakit ganyan yung kanyang take? Kasi ito si Jinggoy, naniniwala siya may due process dito sa Pilipinas. Kasi kung panahon ni Digong yan, pag initan ka, sige, kulong ka, di ka makalabas hanggang magbago yung administrasyon. Ito si Jinggoy, nagtitiwala siya, may tamang proseso, may due process. And yung kanilang legal remedies, yung kanilang karapatan, yung right to due process, ay magagarantiya. And kung na-violate yan, they can easily file an appeal or iakyat nila ng Korte Suprema yan. Di ba ganoon lang yun eh? Kasi nagtitiwala sila sa gobyerno. Kasi kung hindi sila nagtitiwala sa gobyerno, magtatago yan. Si Jingo Estrada, nakikita niya may due process, sige, hindi siya magtatago. Kaya nga haharapin niya yan. And syempre, basic na lang kay Jingo yan. Kasi pang ilan niya na nga to. Sabi ko nga kanina sa inyo, pang 3 na po yan, no? Pang 3 niya na pong kaso na mabibigat yan, no? So kaya niya nang harapin yan. Sige. Pakinggan niya natin itong sinasabi ni John Vic Rimulya. Kailan ba to? Kahapon? Kanina itong interview na ito, no? Patungkol, wala pa yung warrant of arrest during this interview, no? For context lang, para may idea kayo, no? Kahapon. Kahapon. Tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya, pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement.
So sabi ko, hindi naman namin, hindi namin, it's beyond our jurisdiction. So sa sandigan na lang siya magkapaniwala. Okay. Ang problema daw po, may sakit daw po si Jinggoy. Ang tuhod niya, kailangan daw ng, anong term niya dyan? Replacement. Ladies and gentlemen, welcome to the old drama. Gloria! Makapagal Arroyo, yung drama mo, ayan na. Kailangan daw pong palitan ang tuhod ni Jinggoy. Pero in fairness, sige, karapatan niya yan, health condition niya yan, and i-request niya sa Sandigan Bayan yan, magparesto siya para mag-grant yan, kailangan niya ng medication, definitely sasailalim siya sa physical check, ma-identify yan kung may sakit, etc. I-apply niya na sa Sandigan Bayan yan. Pero yan nga, mga Pilipino, hindi mo maiiwasan talaga magduda kasi bakit bigla nagkasakit ng arestuhin na. Anyway, sige, kayo na humusga, pero karapatan ng tao yan, di ba? And the Sandigan Bayan will decide based on the merit of the appeal or based on the merit of the case, di ba? Sa kanilang mga kondisyones. I-komento po ang mga nais nyo sabihin, opinion, reaction. In fairness, ha, ang bilis nyo Sandigan Bayan, ha? Tuloy-tuloy na yan. Hulihin na yung mga dapat hulihin at kasuhan na ang dapat kasuhan. Yung may mga gusto pong sabihin, lagay dyan sa comment section. Sa Facebook, please like and follow. You should subscribe. TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.